Ngayon ho, pumunta muna tayo dito kay Roque. Kay Roque, mga kababayan, kung kaninang umaga po sa vlog natin, walang Harry Roque, ngayon po meron mga kababayan, mga boss chief amo sir, eto po. No? Official announcement sa asylum status ni Roque, hinihintay ng DOJ. Tingin ko ho mga kababayan, yung binalita nung sinasabi ni Roque na ano daw yun? Na Hagueman ba yun? Or Dutchman? Tingin ko, totoo. At syempre ho, kaakibat yan mga kababayan, pag narinig po ng DOJ yan, eh mag-iimbestiga lalo ho yan. Di po ba? Lalong mag-iimbestiga yan, mga boss chief amo, sir. Bakit ho? Eh syempre gusto nilang makuha si Roque. Gustong paharapin ho sa batas si Roque. Matagal-tagal na din po ang pagtatago ni Roque. Malamang po ito, pagod na. At kita na po natin sa muka ni Roque, yung stress. Sobra na po ang stress na sinasapit ni Roque. Sabi ni Libra October, denied na, Ninong. Yun naman yung sabi sa atin di ba? Yun yung sabi nung balita na merong explanation na kaya daw po nandoon sa Germany si Harry Roque dahil nga daw ho, denied na yung hinihinging asylum doon sa Netherlands. So ngayon, inilipat sa Germany dahil yun daw ang nagbigay sa kanya ng visa o Schengen visa. Isa pang balita, mga kababayan, isa din sinabi na sa Germany nga nanggaling. Sa Germany nanggaling daw ho, mga kababayan, yung desisyon na i-deny yung kay Harry Roque, yung asylum niya. Mga bossing, ang akala kasi ni Roque, side niya lang ang pakikinggan. Akala ni Roque, ako lang ang pakikinggan nito, hindi pakikinggan niya ng Pilipinas. Bumalabso, mga kababayan. Siyempre, humihingi ka ng asylum. Ang sasabihin mo ang gobyerno ng bansang Pilipinas ay ginigipit ako. Ngayon, hindi naman po to 19 kopong-kopong yung panahon ho natin ngayon ngayon po, napakadali pong makipag-usap. May mga Zoom, may mga kung ano-ano, may mga telepono. Di po ba? Ngayon, kayang-kayang alamin ho, mga bossing, yung sitwasyon ni Roque sa Pilipinas. Ano ba ginawa nito? Bakit sinasabi nito? Ginigipit daw ng gobyerno ninyo si Roque. Ano pa ba ang ganito? Ganyan, no? Sasabihin naman ng DOJ, naku po, hindi totoo yan. Walang katotohanan yan. Bakit? Kasi sa katunayan binigyan po namin siya ng karapatan upang maipaliwanag ang kanyang sarili dito sa Pilipinas. Pero ano ginawa ni Roque? Tumakbo, tinakbuhan, unang-una, yung Kongreso. Which is ngayon, tanggal na yung pagkakakontempt kay Roque. Pwede ka na umuwi, Roque. No, wala nang contempt sa iyo sa Kongreso. Yun nga lang. Ang batas ng Pilipinas, hinahagilap ka dahil sa kasong human trafficking. O di po ba? Malalaman ho lahat yan ng the Netherlands. Hindi ho pwede silang, si Roque lang pakinggan natin. Okay, approve na! Wala nang problema si Roque. Di ba? At yung ipinagmamalaki daw ho ni Roque, mga kababayan, na ID, Diyos ko po, normal lang pala yun doon sa mga pansamantalang turista. Hindi naman ibig sabihin pala nun, meron na siyang asylum o kaya tinanggap na yung asylum niya. Siyempre ho, mga kababayan, dalawang panig ang pakikinggan. Kung sino ang mas totoo, yun ang paniniwalaan. Di po ba? Mas ramdam ng Netherlands. Totoo ang sinasabi ng Pilipinas. Tignan mo, sa YouTube, makikita mo, naka-live yung Congress hearing nila. Nado si Roque, English naman, nagpapaliwanag. Tapos bigla nang nawala. Bigla nang nawala, bigla nang nagtago. Tapos eto, lumitaw, nasa atin na. May kaso pa na human trafficking. Tapos sasabihin sa atin,
ginigipit siya ng gobyerno ng Pilipinas kasi supporter siya ni PRRD. Malalaman ho nila yun. Kaya, sabi nga natin, simulat sa pool pa lang ho, mga kababayan, i-deny ito. Hindi pagbibigyan ito. No? Hindi pagbibigyan kasi aalamin ang katotohanan at siguro ho, nalaman na ang katotohanan. At hindi naman ho, maglalabas ng mga ganitong komento o ng mga ganitong balita ang DOJ kung hindi nila inimbestigahan to. Hindi naman po pang maritesan lang yung DOJ, mga kababayan. Talagang hinahagilap po nila ang katotohanan. Tingnan nyo yung kay Tebes. Ano po ang kinaendingan? Ano po ang kinahantungan? Uwi sa Pilipinas si Tebes. Ayun, nakakulong si Tebes. Di ba? Nung isang araw, dinala sa ospital. Masakit daw ang tiyan. Baka nagtatae lang. Basahin nun natin ito, mga boss. Sabi dito, si Roque, ay. Iba ang ano ni Roque dito, no? Suplado. Ang dating ni Roque dito, hindi yung nakabuka yung bibig. Official announcement sa asylum. Status ni Roque, hinihintay ng DOJ. We are awaiting yung formal result niya at hihintayin natin hanggat hindi dumadating yung formal result, doon lang mag-umpisa yung mga ibang proseso. Merong hinihintay na. Di po ba? Merong hinihintay na at ang susunod na maghihintay, mga kababayan, ay ang tingin ko po walang iba kundi si General Nicolas Torre III. Di ba? Ano sabi ni General Torre? Uunahin namin si Torre, si Roque, no? Kasi may kasong human trafficking. Sisiguraduhin namin na iuuwi sa Pilipinas. Isa po sa dahilan kung bakit deny si Roque doon sa kanyang asylum, no? Upang mapagtakpan at hindi malaman ng DOJ o hindi malaman ng mamamayang Pilipino na wala na siyang asylum kasi pwede na siyang kunin. Pwede nang makipag-ugnayan sa Interpol. Wala na yung ipinagmamalaki niya na nako, hindi nila ako pwedeng hulihin dito kasi may asylum ako. Illegal ang pag-aresto sa akin dito kapag kahinuli nila ako. Para mapalabas nila, nako, dinukot si Roque. Paano nyo nasabing dinukot? Kasi may asylum pa yan eh. Bawal ngang hulihin yan eh. Tapos kinuha nung otoridad. Wag ho kayong maniniwala doon. Hindi po gagalaw ng ganun ang bansang Pilipinas. Lalo na po ang Interpol, hindi po ganun ang galawan ng mga otoridad. Hihintay po yan ng sapat na dokumento upang sa ganun ay talagang legal na legal yung kanilang kilos. Di po ba? Wala pong pailalim. Sila lang po ang nagpauso, mga kababayan, na bakla si Roque. Hoy! Bakit yun naman? Si BMB, akla, Roque. Yung mga ganitong komento, iiwasan ninyo. Nasasama sa vlog ko eh. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako naniniwala na bakla si Roque. Dahil madiin at matigas na sinasabi niya, tignan natin kung mapapataples natin si Ronnie Liang. Hindi pa ba sapat yun para mapatunayan ni Roque na hindi siya bekluts? Bakla? Diba? Pagmumukain na naman ng mga DDS, naku po, ayan na, dinukot si Roque. Naku po, si Attorney Harry Roque, kinidnap na din. Grabe, sasabihin, grabe na talaga itong na to. Administrasyon na ito, gaganyan na naman yung mga DDS. Diba? Gaganyan na naman ho yung mga DDS. Si Kitty Duterte, mangunguna na naman. Kinidnap si Attorney Harry Roque, si Maharlika. Eto na po, no? Illegal na inaresto si Harry Roque. Lahat ho ng mga supporter nila na inaaresto, mga kababayan, dahil may dahilan naman po at may sapat at kaukulang ebidensya naman, dokumento naman po para arestuhin, ang sasabihin nila, kinidnap. Ang sasabihin nila, dinukot. Di po ba?
Ganyan ang estilo ho ng mga DDS, mga bossing. Kaya, ano sabi ni Secretary Boying Remulla dito kay Roque? Former Secretary Roque, sir, meron siyang No sinasabi questions na about ano siya, irrelevant siya rito. Remember, it's not part of the impeachment, it's not part of anything. He's just a person charged with human trafficking. Oh, wala. Hindi pwede magtanong about kay Roque. Bakit ka naman? Eh wala. Mas mainit yung impeachment na usapin. Irrelevant. No? Irrelevant si Roque sa lahat. Eh si Roque, lahat to, mga kababayan, pinipilit niyang isaksak yung kanyang sarili. Lahat ng issue ipinipilit niyang isaksak yung kanyang sarili. Di ba? Doon kay Tatay Digong, oh, hindi tinanggap. Ayaw. Bakit to? Eh madami siyempre ang naglalaro sa isipan ni Roque. Paano niya maaasikaso yung kaso ni Tatay Digong nila? Di ba?